Hello Philippines! Shout out sa mga taga Bicol. So, this afternoon, andito ako para magbigay ng some important and realistic tips sa mga nagbabalak na maging international student or yung mga papunta na dito bilang isang international student. So, dito guys, dumating ako December 9. So, ngayon is December 21 and um, hindi pa ako pwedeng mag-start na mag-work dahil legally, yung part-time natin kailangan ay simultaneous doon sa day kung kailan tayo mag-i-start na mag-school. So, yon kahit may nakuha na akong trabaho, pero still I have to wait for January 8 para officially pwede na akong mag-work doon sa part-time job na papasukan ko. So yun guys, magfo-focus ako sa kung ano ba yung reality na nangyayari dito kapag dumarating ang isang international student. So may mga friends ako na kapwa ko international student na ka-chat ko and then sabi nila, ate hindi pa ako nakakakuha ng part-time job. So, yung iba nauna pa sa akin, yung iba kasabay ko papunta dito. So, that's reality. So, hindi ka agad-agad, guys, na pagpunta natin dito, sigurado na may mapapasukan kaagad tayo. So, napaka-swerte ko lang and thanks to God, dahil pinag-pray ko talaga na sana ay makakuha kaagad ako ng work pagdating ko dito. So, yun nga, dahil hindi pa tayo pwedeng mag-work, wala pang income na pumapasok sa atin. So, yung tip is in connection kung paano tayo makakasurvive kapag andito na tayo sa Canada. Galing tayo ng Pilipinas. So, number 1, kailangan magbaon muna tayo ng mga pwede nating i-sustain sa day-to-day life natin dito habang wala pang pumapasok na income as international student doon sa part-time job. So, ako pagpunta ko dito, yung isa kong baggage or maleta, puno yun ng mga pagkain. Number 1, oatmeal, pansit canton, noodles, cup noodles, kape, gatas. Nagbaon din ako ng chocolate. Yon yung 3-in-1 coffee, ganyan. So, dinala ko yan para ma-sustain ko yung pagkain ko habang hindi pa nag-i-income. So, malaking tulong guys kasi until now, I think nasa day 12 na ako. Pero, hindi pa ako gumagastos pagdating sa pagkain ko. Kasi pag naandito na tayo, yung ibang gastusin, hindi natin makokontrol. Like yung rent sa apartment, yung internet plan natin. So, hindi natin yun makokontrol. So, talagang mag-i-spend na tayo doon every day ng certain amount dahil andito tayo. Pero yung pagkain, pwede natin siyang gawa ng paraan na hindi muna tayo gumastos. Kaya kung galing kayo dyan sa Pilipinas, papunta pa lang dito, magbaon na kayo. Wag lang yung mga canned goods kasi bawal yun sa immigration. Hindi kayo nun papalampasin. Pero yung mga na-mention ko, pwedeng-pwede nyo yung dalhin papunta dito sa Canada. So yun guys, mula nung pagdating ko dito, bumili lang ako ng bread para may pang partner ako dun sa kape, sa gatas, sa oatmeal, sa pansit canton, sa noodles na dala-dala ko galing sa Pilipinas. So I think nakakabili pa lang ako ng isang loaf of bread. Yun pa lang yung nagagastos ko. So, ano yung iba kong gastos dito aside sa internet at saka sa rent na pumapatak everyday pero wala pang trabaho, yung gastos sa pamasahe kasi syempre hindi may iwasan na hindi tayo lalabas, mag-aasikaso tayo papunta sa school, kukuha tayo ng social security number, lalakarin natin yung internet plan natin. So, yung pamasahe napaka-essential. And yung baon nating pera na dollar galing dyan sa Pilipinas, so yung pamasahe, dun muna siya mapupunta or yun muna yung pagkakagastosan natin. So yun guys, wag na wag yung kakalimutan na magdala ng enough na pagkain na sa tingin nyo ay makakasustain habang kung ilang araw bago pa kayo
mag-start na mag-school. And hindi pa rin natin alam kung kahit malapit na yung school nyo or yung intake nyo, hindi nyo naman din alam kung makakakuha kaagad kayo ng mapa-part-time man dahil nga hindi pare-parehas yung swerte or yung fortune natin bilang mga international students. So marami na hindi kaagad-agad nakakakuha pero meron namang nakakakuha kaagad. So ang sikreto lang guys, kailangan wag tayong mawawalan ng lakas ng loob, laban lang tayo, and laging magpipray na sana kung ano man yung mga plans natin is andun si Lord para i-guide tayo and bigyan tayo lagi ng lakas ng katawan, lakas ng loob para lumaban sa kung ano man yung challenges or hamon ng buhay dito sa Canada. So, yun lang muna guys for now. Yung focus ko is kung ano ba yung makakatulong para masustain natin habang tayo ay wala pang trabaho or naghahanap pa tayo ng trabaho dito sa Canada, and kung ano yung mga pwede nating dalhin galing dyan sa Pilipinas na talaga namang makakatulong sa atin pag naandito na tayo. So, yun lang muna guys. Thank you very much and please do subscribe sa YouTube channel ko, janetincan.tv.com, para kung ano man yung video na nangyayari in reality sa akin dito, I can give you some points or some advice or some tips para lang somehow ay aware din kayo ng totoong buhay dito sa Canada. Thank you so much, guys, and God bless us all.